So yun po for today's video may dalawa tayong ikakabit na bagong pyesa. So ito ang tawag dito is D3 plate number cover, protector. Maganda kasi to dahil yung tubig sa likod ng plaka natin is mag-slide down lang dito sa ilalim. Kasi kung mapapansin ninyo, lubog hanggang dito sa may gilid lang. Tsaka itong itaas. Pero yung ilalim niya, flat surface. So, ibig sabihin kung magpapakarwash kayo or uulan, yung tubig na maiipon sa likod is magda-dry down lang or mag-slide down lang dito sa may ilalim ng mismong plaka. So parang para sa akin, okay na okay talaga to compared dun sa mga super sarado talaga. Well, ang maiiwasan lang naman ito is yung mga sumasabit na short, sumasabit na mga damit or bag dun sa mga dumadaan sa harap or likod ng sasakyan natin. Pero kung sasadyain, kahit naman siguro yung pinakasarado dito is talagang mauuka pa rin kung gugustuhin sadyain ng mga gustong gumawa ng masama sa sasakyan ninyo. So yun, try natin ikabit to. Tapos meron pa akong isang nabili dahil tinatry nga natin na mga kulay red yung accent dito sa likod, sa loob ng sasakyan. Tulad nito, kulay red. Ayan, kung nakikita yung steering wheel ko din, color red. Ayan, kita ba? Steering wheel, pati itong paddle shifter ko, kulay red din. Kita naman siguro. Ayan, tapos ito, mga grab hand, mga handle to. Nilalagay to dito sa mga, kita ba to? Ito, yung hawakan dito, tsaka ito, yung grab handle. Bale, ilang piraso to, hanggang likod, lalagyan natin, 3 pares. So, 1, 2, 3, 4 yung nabili ko. Siguro yung isa dito ko ilalagay. Tapos isusunod natin, headrest. Kaso, hindi pa kasi ako nakakabili, hindi pa ako nakakapili kung anong headrest yung magandang ilagay dito na kulay red din. Gusto ko talaga red. Kasi since kulay red yung ilaw nung ating panel hanggang dito kulay red, parking light, parking brake kulay red din, itong PRND kulay red, itong nasa harap natin kulay red din lahat. Teternohan na lang natin, sabi nga ng asawa ko, ternohan na lang natin yung red na ayaw kong kulay para matiis natin na wag munang palitan, 'di ba? Kasi mahirap yung babaklasin lahat yan para lang palitan yung ilaw, napakaliit na ilaw na kulay red. So yun, check natin to, i-install natin. Samahan nyo ako. Peace! So yun, ito, napakadali lang naman kasi velcro lang siya. At ilalagay natin sa likod yung velcro na part nung handle para hindi siya kita, di ba? Siguro pag ganito natin siya ilalagay. It matters syempre, para pogi yung sasakyan natin all the way. Pero pag hinawakan ko siya, lalabas. So siguro ikot natin. Para nakikita sa video, kita naman siguro yan. Medyo madilim lang kasi dito sa parking ko, pero it's doable. Yan, o di ba? May accent siya dyan, di ba? Hindi naman din lagi itong ginagamit. And pag ginamit siya, ayusin na lang para hindi makita yung velcro na part. Tapos, next natin is, ito syempre yung sa may passenger. Ito kasing mga kulay red na to, kahit papano, makakatulong na magmukhang sporty yung sasakyan natin. Hindi naman tayo mag-racing at wala pa naman tayong masyadong upgrade sa labas ng sasakyan. Actually, wala pa yata. Maliban sa yung bolt na kinabit ko dun sa ating plate number. Yung bolt kasi na kinabit ko sa plate number natin is medyo hindi siya common yung screw. So, bihira yung may ganong klaseng screw. Kung makabili kayo sa labas or makabili kayo sa mga online platform ng ganong klaseng screw, tsaka nyo lang siya mababaklas. Pero yung mga normal na screw is hindi uubra doon sa plate number na screw. So, very good yung ganong klaseng senaryo. Kasi hindi siya madaling mapagtripan. Isa kasi yan yung plate number sa mahirap palitan Mahirap siyang distrongkalin. Anyway, next tayo, ikot tayo dun sa likod. Peace! So yun, dito tayo ngayon sa loob. Guys, hindi ko pala sinamang lagyan to kasi alam ko magiging awkward siya. Di ba ang liit to? Ang pangit. So kung mahaba-haba sana, parang mas okay. Pero hindi ko na siya sinama kasi awkward talaga para sa akin Kung mahaba-haba sana to, baka pwede pa. Pero yun, kabit natin yung iba. Nakabit na natin. Ikot ko kayo kung maganda ba. Check ninyo ha.
In 3, 2, 1, boom! O, di ba? Sporty yung dating niya, di ba? Kahit papaano, tumero na dun sa Sparko. And plano kong kumuha pa ng 4 na peraso nitong Sparko para ilagay dito. Tsaka dito sa likod. Ayan. Di ba? May mga red accent siya. Accent lang muna tayo, tsaka yung mga detachable. Para kung hindi natin magustuhan, madali nating matanggal. Ito susunod natin headrest, 2 dito. Ang problema ko lang, yung asawa ko hindi mahilig sa headrest. So, pansamantala, pinag-iisipan ko pa kung kailangan talaga. Yan. Tapos ito yung steering wheel natin, may accent of red din. And pati yung paddle shifter. Tapos, nagko-complement siya dun sa kulay. Patayin natin yung ilaw. Yan, yung ilaw nung dashboard natin, tsaka itong panel dyan sa ilalim. Yung shifter, yung parking brake, pati yung mga gilid natin. Yan, kulay red din yung ilaw niyan. So, very nice na very nice. Talagang maganda yung naisip ng asawa ko na lagyan ng red accent yung loob. So, yun guys, ang susunod natin ikakabit is itong D3 plate number cover. Favorite ko talaga to, nagandaan ako dito. Nakita ko lang din to sa isang YouTuber, napakaganda niya kasi dumudulas lang yung tubig. Yun kasi yung isa sa mga problema ko eh. Sabi ko pag naglagay ako ng plate number cover, baka alanganin. So, testingan nating ilagay. By the way, ito nga pala yung susi nung plate number ko. Pag tatanggalin ko siya or gusto kong palitan or linisan, ito yung kailangan kong gamitin. Hindi uubra yung mga normal na screw na nabibili natin. Flat screw, Allen, wrench, hindi uubra. So ito lang yung dapat kong pwedeng gamitin. So yan, samahan nyo ako. Kailangan kong buksan yung gate para i-atras siya ng konti kasi talagang saktong-sakto lang tong sasakyan dito sa parking. Peace! Ito yung susi niya, kakaiba, di ba? Meron pa yung butas sa loob. Kaya hindi talaga basta-basta matatanggal yung plate number natin. Kumbaga, hindi typical na tool yung gamit. Pag pumunta kayo ng mga hardware, wala kayong mabibili ng ganitong screw. Kaya kahit papano, may added protection tayo dun sa plate number natin. So ito guys, na-install na natin yung plate number cover. Medyo sobra lang siya ng bagya, pero maganda pa din naman tignan. Ayun guys, nakabit na natin yung D3 plate number cover at medyo disappointing lang kasi parang bitin yung gilid, no? Hindi siya saktong-sakto, hindi katulad nung ibang plate number cover. Pero para sa akin, okay na yun. Maiiwasan na no na magkaroon ng problema kapag may dumadaan sa harap natin. Doon kasi ako nagka-problema last time. Yung pag nakapark sa masikip na lugar yung sasakyan, tapos may dadaan doon sa harap, sumasabit yung short, sumasabit yung mga bag or whatever. Tapos sila, wala naman silang pake kung masira yung plaka mo eh. Hindi naman nila naiintindihan na importante yung bagay na yan, lalo na yung mga walang sasakyan. So, tayo na lang yung mag-adjust, maglalagay tayo ng protector katulad nung D3 plate number protector na yun. So yun guys, gawa tayo ng maliit na summarize dun sa mga na-upgrade natin. Hindi naman na-upgrade, yung mga accessories na meron tayo dito sa ating Montero Sport GLS 2026 Pearl White. Mali, white diamond pala. So yun, tara, ikot tayo. Peace! So yun, dahil naka-leather seat na yung Montero natin, ito yung isa sa pinaka-importante na ipalagay ninyo, yung deep dish matting. Make sure na deep dish matting guys ha. Tapos nagpalagay na rin ako ng step seal para iwas gas-gas dun sa mga sasakay. Sobrang ganda nung deep dish matting kasi hulmang-hulma talaga dun sa flooring nung sasakyan. And lahat-lahat na yan, harap, gitna, pati yung trunk natin merong deep dish matting. Tapos ito, wala tayong cup holder sa aircon vent. So bumili ako niyan, leather material yan, pero PU leather lang ata. Diyan ko sinasabit, tsaka kung saan-saan pa. Ayan o, very okay siya. Tsaka pwede ko siyang tanggal-tanggalin, tapos pwede ko siyang ilipat dito sa may likod, 'di ba? Oh, sa mga hindi nakaisip niyan, pwede niyo tong gayahin. Ang kagandahan sa cup holder na yan, pag nabasa siya, ipapatuyo mo lang, hindi tutulo dun sa mismong sahig. So, ang dami niyang pwedeng paglagyan. Pwede rin dito sa second row, dyan sa may pocket. O, di ba? Merong cup holder dyan. Napakalaking bagay kasi ng cup holder, guys. Maniwala kayo sa akin. Lalo pag long ride, hassle kapag kahawak ninyo yung bote na iniinom ninyo or kaya yung cup. Kaya bumili rin kayo ng ganyan kung naka-Montero kayo or any Mitsubishi kasi ang Mitsubishi talaga, konti lang yung cup holder. So, tara guys, tour ko kayo dito sa loob. Ang pinaka-importante dito talaga, steering wheel cover kasi dahil naka-SUV tayo, napakabigat talaga ng steering natin sa totoo lang. Kahit hydraulic yan, parang dumudulas talaga pag walang steering wheel cover. Etong paddle shifter extender, design lang yan. Pero okay din, ang lakas makapogi, di ba?
Premium na premium tignan. Tsaka bumagay siya dun sa steering wheel cover natin kasi may pula-pula rin yan. Eto pa, napaka-importante syempre, dashcam. Etong dashcam na to, parang kaparehas to nung sa Nissan Terra. Kasi pwede kong i-view dyan yung likod. Tapos itong additional glass naman para lang makita ko yung passenger. And dito ko sinasabit yung cellphone ko pag nagbablog ako. Super solid naman at napapansin nyo naman, di ba, stable naman kahit bumabiyahe ako. Next natin guys, ito, naglagay ako ng maraming bamboo charcoal dito sa loob. Ayan o, ganyan yung itsura niya. Para pag meron kaming drive-thru or kumakain kami dito sa loob ng sasakyan, yung amoy kahit papano maa-absorb at hindi mag-stay. Nga pala, yung steering wheel cover natin, meron siyang free na Sparco na 2 piraso na seatbelt paddings o kung ano bang tawag dyan. Maganda din, kulay pula, bagay na bagay sa atin. Naglagay din ako ng headrest na ganito, sobrang lambot, tapos yung lumbar support niya nasa kwarto ko. Tapos syempre, yung bagong lagay lang natin, ayan o, yung mga kulay pula na grab handle. Ang ganda. Ewan ko kung kayo hindi nakagandaan, pero ako bilib na bilib ako sa itsura ngayon yan. Kasi umabot na sa 3rd row yung touch ng red natin. So yun lang guys, meron pa akong mga bagong binili pero hindi ko pa nai-install. So yun guys, so far yun pa lang naman yung mga upgrade na, hindi man upgrade, sabihin na natin accessories na nilagay natin dito sa loob ng Montero. And yung karamihan doon naman is mga necessities. Lalong-lalo na yung ating deep dish matting tsaka steering wheel cover. Sobrang importante nito kasi madulas talaga yung steering wheel ng Montero natin. And sobrang laking tulong niya. Guys, maniwala kayo, kailangan nyo nito. At lahat ng mga upgrade or mga nilagay natin, tatry kong ilagay dyan sa yellow basket. At lahat ng upgrade na nilagay natin or accessories na nilagay natin is tatry kong maglagay ng link dyan sa baba sa description para kung gusto ninyo, pwede nyong i-click para makuha nyo yung same item din mismo nung gamit ko. So yun lang, hanggang dito na lang muna yung video natin. Yun lang muna yung mapapakita ko sa inyo. And ride safe sa ating lahat. Medyo maulan na, nag-start na yung rainy season. At ingat tayong lahat. God bless. Peace!